Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Callroom, powered by the Pod Network. Hi, Besh. Hi, Besh. Oy, face to face. Face to face. Bakit? Meron pa ba nun? Ay, hindi ko alam. Tanong sa siyang ami. Sige, Ganyan. tanong siyang ami. Very Lasallian ka today. Oo, Lasal. Are you getting homesick? Homesick? Hindi naman. Ito lang yung nadampot ko kanina. Walang masyadong pag-iisip. As a doctor na walang masyadong paki sa mga sinusuot. Ay. Grab lang kung Talaga, ano-ano. hindi mo pinag-iisipan yung suot mo day by day. Like, wala kang parang aesthetic na gusto i-achieve, ganyan, or a certain itsura. Kapag meron akong session with students, polo. Polo Pero kapag talaga, wala akong oo. ina-expect na any interaction with students, kahit ano. Kahit may big meeting ka or something, ganyan. Bihira naman ako magkaroon ng ganong meetings lately eh. So, pero kapag haharap ako sa students or maybe sa ibang consultants na expected na magsasalita ako or magpe-present, Okay, baka. mga pero kung PowerPoint, pero kung ganyan. attendee lang ako, Okay, carry okay. lang. Pag, let's say, clinic, kunwari, ano mga usual mong sinusuot? Siguro mas polo. Kesa, siguro never t-shirt. Okay. Pwede na yung collared shirt, Okay. polo. Long sleeve bihira. Parang, hindi ko siya masyado. Pag interview lang. Ay, Ganong level. mga conference, dun ka naglo-long sleeve, tsaka nagja-jacket. Pwede. Oo. Kasi syempre naman, gusto mo namang umakma. Parang mas okay na sa akin mag-overdress sa mga gathering na malalaki kesa underdress. Kasi, parang, hindi ko alam, it's one of those things na walang written rule. Parang may unwritten rule kung ano dapat itsura, ano dapat yung suot, ganyan. And no one teaches that, no? Meron tayong isang session sa Yung school power natin, dressing. yung power dressing. Nung naalala mo doon. Ano Ano? nga ba? More power. Hindi, tsaka, let's say, sabihin dyan na ganito dapat itsura mo. Sinunod mo ba? Ay, sorry, hindi. Hindi. Pero hindi nga. Well, kasi feeling ko kasi, baka factor yung gender expression. Like, pag masculine, parang wala masyadong iniintindi. Pero kapag... Talaga? Hindi rin naman. Or baka ako lang yun. Hindi kasi ako nagme-makeup, hindi rin ako masyadong... Parang, minsan nga plancha, tinatamad pa siya eh. Pero di ba may parang, I don't know, hindi ko alam kung sa mga narinig ko lamang kamag-anak, parang may, or specifically sa nanay ko, may itsurang doktor kasi siyang sinasabi, na parang lagi niya sinasabi sa akin, dapat mukha kang doktor, ganyan, parang, paano yun? Ano yun, di ba? Pero bago mo yun ituloy, kasi baka mag-episode na tayo. Ay, sorry. So, but before that, we are Kwentong Callroom We're Podcast. best friends and doctors, and our goal is to demystify and humanize medicine. So, if you've been with us since we started way back in 2022, we don't plan on stopping, and we still want to release new episodes every week. I'm so proud of us. Nanggagawa natin yun. Oo, no? Diba? Kahit galing na sa iba, pag nagkakwento namin, parang, ay, ang galing yun naman. Pero parang sa loob-loob ko, sucks lang. Pero Sakso oo lang. nga. In fairness, no, we should be proud. Pat on the back. Bakit ako Ay, sa'yo? sorry. So selfish. Okay. Yeah, so thank you for staying on, liking, commenting, subscribing, telling your friends. Please tell more friends. Please tell them to listen in, whether doktor yan or hindi, or someone who just wants to join the conversation. Please, you're all welcome here. Yes, sa ating mga new listeners, feeling ko, pinili mo to kasi curious ka, ano nga ba ang itsurang doktor? Or baka narinig mo na rin yun. Or parang baka may sarili kang opinion on meron what kang that is. mental perspective or picture. Yes, Kung ano yes. ba ang itsura ng doktor. Yes. Pero bukod doon, marami pa kami iba-ibang episodes. So maghanap ka lang dyan if you're a new listener. Meron kami about dating yung last month na episode, yes, di ba? yes. Ano pa ba? Marami na tayong episode. Actually, we've had a similar episode on what we wear in the hospital. Oo. Parang ano yung mga preferred nating suot. Pero alam mo, na-realize ko yung di ka mukhang doktor, parang minsan beyond the clothing siya. Of course, yes. Diba? Oo. Parang may may social constructs involved, ganyan. Oo. And baka lang din, curious ka lang din anong pag-uusapan natin dito, Yes. ganyan. And baka mapaisip ka din, ano ba itong mga social constructs that we put? Bagay ba ako diba? dyan? Or meron, in the first place, meron ba dapat stereotype na pag di ka ganitong itsura, dapat wag ka mag-doktor? May ganun ba? Ay, may ganun. Hindi ko alam. Let's Pag-usapan explore. natin. Well, Ayan! let's explore. So, welcome. Kain kayo. Pagkain! bilang para bang buffet table kaming nakalatag. Pwede bang mukbang? Ay, oo nga, no. Let's do Or that. duty item, isa-isahin natin lahat ng mga dinadala sa duty. Pwede. Oo nga. Nag-brainstorm ngayon. Dito nagplan. Oo, Okay. ganda. Pero balik muna tayo sa topic. Ayan. So,
ang brainchild na naman ang topic na to. Ang topic na to ay brainchild na naman ng nanay ko. Kasi Okay. nga, Thank you, Ging. thank you. Parang for so long, lagi niyang sinasabi sa akin na ano siya very particular siya sa itsura ko in different contexts. As in, paglalabas sa party or kapag Kahit yung context, hindi ka naman as Hindi, doctor. hindi. Basta, Hindi, kasi lagi niyang pinupunan na, kasi hindi ako nagme-makeup dati, hindi ako nag-aayos dati. So, Oo. she was always so gung-ho about how I look, na di ako nagsusuklay, di ako nagme-makeup. Kaya dapat, pag ganito, ito yung suot mo. Parang very particular siya kung ano yung magiging itsura ko when presenting myself in public. So, pag party, nainis siya kapag... Ever since high pinipili ko. school? Dati pa, as in grade school pa. Tapos siya yung tipo na susundan niya ako palabas ng bahay kasi ipapa-perfume niya kasi marami daw magbebeso sa akin. pero hindi ka ganyan. na-train ng Montessori sa mga ganyan-ganyan. Meron, pero hindi nag-stick. Sorry po. Hindi masyado. Okay. Parang may ganun. Ang context dyan, yung grade school where I went to ay may konting background on how to dress yourself in a formal setting, ganyan. May ganun kami mga session how to put on makeup, ganyan. Oo. Pero I don't know, hindi siya nag-stick sa akin. Sorry, speaking of makeup, akala Oh. ko talaga nung unang introduce ng makeup class, ay makeup literal. Ano, ha? Hindi makeup na babawi, as in makeup class. Sabi ko, Ay, talaga? ano yung makeup class? Parang wala yun sa curriculum namin. Really? Oo, pero syempre You're so type A talaga. Nag-observe na talaga ako, ano yung makeup class? As in, wala kang idea kung ano yung makeup, ganyan. Hindi, yung word na makeup class, parang akala sorry, ko... magme-makeup. Oo, Baliktad. oo, Okay, oo. okay. Pero alam ko na makeup kasi yung nanay ko, may mga ganun siya. Yung nanay ko meron siya, naalala ko tuloy, parang sobrang childhood memory. Pyramid yon na parang Pyramid. iba-iba yung, ano man tawag doon? Yung mga iba-ibang kulay na powder. Eyeshadow. Tapos oo. pyramid siya na parang may drawer. Yeah, yeah. Tapos yung pinakataas lipstick. Ay, uso yan. Uso Oo, yan. sa closet namin. May ganyan Ganun. namang pinadala si mommy when at the time na nasa States siya. Isa sa mga pinadala niya sa balikbayan box Oo. ay parang malaking makeup kit. Oo. Na parang yun nga, parang this is her battle cry to me na magmaganda, to present myself. High school ka niyan. College naman College na. Pero na, okay. yun yung time na nag-abroad. Pero Oo. still, even before, talagang particular siya. Kasi parang, ewan ko, medyo ako na, hindi, okay lang, kahit anong itsura ko, substance tayo. Pero Yes. Okay. pero parang, in a way, ngayon na nasa working world tayo, may point yung nanay ko kung bakit very particular siya about image, ganyan. Kasi unfortunately, factor pa rin talaga siya. I mean, magpakatotoo na lang tayo. Yeah, yung yeah. physical appearance, may factor talaga siya sa mga first impression kasi siya eh. I used to think it was just in the context of dating o kaya para makakuha ka ng asawa. Ganun talaga. Ang Asawa bluma nung agad. makakuha ng asawa talaga. Pero akala ko para hindi ka pangit, hindi ka parang makahanap ka ng i-date, ganyan. Pero Oo. even in the working setting, talagang may impact yung itsura. Parang nag-start ako magkamalay dyan ay nung nag-interviews for med school, ganyan, na parang dapat pala maayos yung itsura mo, Oo. kaya nakapagsuklay, may mga certain na damit na kailangang isuot kapag Siguro yung parang ganyan. ganyang version ko kasi naalala ko nung mga grade school elementary, uso yung yung gel na parang anong tawag doon? Para siyang nata de coco yung texture niya. Pomade, ganon? Tapos yung mga iba-ibang kulay siya. Hindi ko maalala yung brand, pero feeling ko kung batang 90s ka. May ganun siya. Tapos parang, ako, wala akong pake. Pero yung mga classmate ko, as in gel sila ng gel. Tapos pataasan ng buhok. Yung mga guys, na parang spikes, ganyan. Ako parang walang pake. Tapos later on na ako nagkaroon ng pake sa mga ganyan. Siguro parang after med school na nga Talaga ata ba? Anong regimen mo dati? Sa buhok, wala akong masyadong ginagamit. So parang nakarely ako sa gupit ko. So hindi ako nagpapahaba ng buhok kasi ayoko ka na masyadong inaayos. Okay. Pero ano pala talaga, parang important siya pero alam mo yung parang tanggap siya ng buong mundo pero parang ako resist ko siya na feeling ko dapat okay lang na kahit ano itsura mo Gandang kaya. natural. Oo. Ganon. Or parang hindi mahalaga yung itsura, ganyan. Pero apparently meron. Na parang naisip mo nun, basta okay kang tao. Pero ang Okay kang toxic, no? kausap. Parang, I mean, it still comes from very toxic thinking na may certain itsura. All of these are stereotypes. May standards. Oo, social constructs. May consumerism angle din siya. These are things that make us want to edit our appearance. To conform to society's
idea of beauty. Yeah, beauty and kahit nga acceptability lang Oo, kahit dun sa level na muna yun. Kasi yung words ng nanay ko ay hindi naman niya ako gusto maging magandang doktor. More of magmukhang doktor. Na parang, what the Bakit hell is di natin that? in-invite mo na lang kaya? Yung nanay Para ko, ganun. natapos na yung usapan. Ging, once and for all, ano ba ang mukhang doktor? Mami, kung nakikinig ka, pwede ka mag-comment. Comment down below. Comment down below. Oh. Pero, ikaw ba, hindi mo yun narinig? Kay Dory? Alam mo, hindi naman. Hindi ko pa siya narinig na, ano nga ba? Hindi, parang siguro, hindi naman yung magmukhang doktor, pero parang sinabi lang niya na parang, mag-ayos ka naman. Parang mag-ayos ka lang. Bakit? Na parang Itsura ang mo gulo nun? ko. Ano ba itsura mo nun? Feeling ko siguro parang hindi planchado yung damit o kaya parang, hindi, pero kasalanan din naman niya, hindi niya pinlansya. Kasi parang nung dati kasi, hindi naman niya kasi ako tinuturuan ng gawaing bahay. Very, so kung merong very hindi, prinsipe si JB so kung dati. merong hindi planchado, hindi ako yun. Diba? Pero yun, ano pa ba? Like yung kahit hindi namin pananalita, ganyan, sasabihan ka ba kapag medyo nakakayayan, ganyan. Parang wala naman. Kasi parang yung naabutan niyang face ko ay okay pa. Hindi na naabot. I mean, buhay pa naman yung nanay ko. Pero parang hindi naman kami magkasama. Hindi niya nakikita yung mga kanal humor. Ay talaga, ayaw ba niyo nung malakas tumawa, ganyan? Hindi naman. Oo, hindi naman. Natuwa naman sila sa'yo. Malakas ka naman tumawa. Sorry, tita. Yung Pero isang, ikaw, may ganun kayong pananalita. Pero, more of, ayaw nilang mag-slow. Yung medyo brusco kasi ako gumalaw. Very, hindi ako, di ba joke natin yan na parang, hindi bagay sa akin yung prim and proper. Yung parang, hi, Besh. Ay! Lumayas ka! Sumakataw na Ella! Kasi yung mga sinasabi, nanay ko talaga lahat, no? Daming toxicity na ingrained sa akin. Yung kapag hindi pala. Yung nakabuka. Oo, yung nakabuka yung legs, ganyan. As in, sinasabi lagi ni mommy, close your book, anak. Ay! Close your book. I'm done reading. Tapos kasi nakakahiya daw, ganyan. Tapos alam mo yung hindi niya explain why. Sabi ko ba, parang syempre si ate, very kailangan may why. Parang why, mommy? Tapos parang siya, basta, ganyan, mga ganon. As in, na lang siya, parang kailangan lang sundin siya, ganon. So, pag-usapan natin, ano ba yung mga alam natin na itsurang doktor? So again, for context, these are all social constructs, stereotypes, all of these are just things that are dictated, but we'd like to explore bakit nga ba. Ang una kong naisip, ito ay specialization na agad. Pag derma, expected talaga nila makinis ka. May ganun expectations, di ba? Tapos pag hindi, i-question nila. Talaga? I mean, parang hindi sila ganun ka-convince siguro or hindi sila may engganyo magpa-check sa'yo. Kasi parang it starts with you. To a certain extent, medyo totoo. Pero marami kasing other factors na hindi baka hindi out of the person's control. Again, naman talaga, when you got down to it really is substance. Tama naman yung childhood me. It really is substance more than form. Pero, with the world we're living in, may ganun ngang judgment. Oo, diba? Na pag nakita nila na parang pag may mga acne ka, tapos derma ka, or parang pag, buti nga ngayon yung morena, na-recognize na okay lang naman. Kasi dati talaga, paputian ng labanan, diba? Diba? Papaya soap is life dati. Gluta-gluta. Chinchansu. Chinchansu! Ano yan? Ano mo alam yun? Talaga ba? Papaya soap lang ako. Kojic. Ayan, narinig ko naman yung Kojic, ganyan. Yung Chinchansu, okay. Yung isang laging sinasabi ng nanay ko, parang, gusto niya yung na-imagine niya kasing doktor, yung yung conference wear, for everyday yun. Parang ganon. Kapagod. Yung conference wear na parang naka-makeup, naka-heels, yun yung na-imagine niyang suot. Tapos parang gusto nga niya yung bag ko, yung social bag na medyo structured, na parang doctor's bag, ganyan. Na parang, pag mayaman na siguro. Pero pag ngayon pa lang. Hindi ko nga ganun yung mga nakita niyang mga doktor, mga mayayaman. Yun yung sinasabi niya, dapat mukha kang doktor, ganyan. Na kailangan parang, ba malalaki yung earrings, necklace? Hindi naman, pero parang malinis, maganda tignan, ganyan. Kumbaga parang ang iniisip niya, image of success, ganun. Na, alam mo yun, again, hindi naman ibig sabihin pag maganda ka ay successful ka na. Pero ganun yung ibig sabihin, yun yung gusto niyang itsura ko. Kasi a lot of times, so kunwari naka-ano lang ako, naka-t-shirt, naka-maong lang, tapos sabi niya, yan yung suot mo sa clinic, ganyan. Oo. Ngayon yan, no? Kasi clinic, no? Oo, parang, yan yung suot mo, ganyan. Tapos bakit di ka magsuklay, ganyan. Tapos wala kang earrings, ganyan. Kasi, bakit wala kang ears, bakit wala kang lipstick? Ang toxic nanay mo. Ang toxic.
Shiname lang natin siya dito. Oo, as in. Kaya ako na nga naisip tong topic kasi lagi ko siyang naririnig from my mom na parang ganun yung standard ng society. Hindi naman siguro si mommy lang yung may ganong thinking, di ba? Kasi nga naman, parang iisipin ko kung pasyente ako tapos yung doktor ko ay naka-shorts, naka-chinelas. Ay, di naman ako ever nag-short at chinelas. Hindi, di ba? Pero parang may ganun siguro. I mean, kung extreme mo na lang. Kasi kung hindi man yun, so at the very least, meron pa rin tayong concept. Yes, kasi hindi siya acceptable eh. Oo. Siguro mas mababa lang yung threshold mo para masabing okay na to. Kasi yung chinelas, shorts, ayaw mo. Pero, yun nga, bottom line, meron pa rin tayong kahit papanong image, di ba? Hi, I'm Joelle. I talk for a living and I'm an overthinker. Life keeps going and the questions keep coming. But I hope you find comfort in the fact na hindi ka mag-isa. Ang dami nating overthinker, no? Sa ups and downs, twists and turns ng buhay, paano kung ituloy lang natin ang paghanap ng kasagutan? Ready? Tara! This is Joelle's Podcast. Paano kung? Powered by the Pod Network. Parang weird lang kasi nung term na itsurang doktor. Kasi parang for me, ang mga sinasabi naman ni mami, itsurang professional siguro. Pero yung itsurang doktor, parang ang weird kasi na, I mean, this is just me saying na wag natin i-promote yung ganong itsura. Kasi, hindi, mali. Ano ba? It's just that hindi ako iniwala na pang doktor lang yung ganong itsura. I believe that looking professionally, kung paano man yung power dressing, hindi yan based sa trabaho or ano man. Pero parang may attached toxicity sa mga trabaho na quote-unquote professional or mga high ranking, ano ba? Parang ganun. Gets mo naman. Oo. Yung isa pang naisip ko dyan, bukod sa, well, yung topic natin ay mostly damit. Yes, Pero yes. nakarinig na rin ako ng ganyang comment nung bagong graduate. Yung masyado ka pang bata. May ganun na parang, ay, parang hindi ka pa mukhang doktor. Dati, akala, me being very, Compliment. akala ko parang, ay, ang bata naman ni doktora. So, parang ako, ageless yan siya. Pero, ano pala, no, yung iba backhanded siya. Na, okay, bata ka, baka hindi ka competent enough, ganyan. Kaya yung iba nating kakilala, di ba, shinare niya na parang, kapag medyo na-feel niyang ina-undermine yung credibility niya, binibring up niya na yung, ay, may anak na nga po ako. Di ba may ganon? Para maka-establish na, uy, may ano naman ako. Or sasabihin niya na, buti na lang, hindi ako tumanda sa med school. O kaya na 10 years ako nag-aral, pero di mo ako tumanda. Ganyan. Kasi parang, I don't know what they mean kapag, parang very double-edged yung society. Sabihin, ang tagal mag-doktor. Pero pag nakitang bata ka, hindi ko alam kung sabihin nila ng bata. Paano ba? Bata, high school ba? Kasi parang ganun yung feeling ko Or minsan ang naisip ko kasi, mukha kang estudyante, wala ka ganun. pang experience. Parang ganun ganun yung nga. bata eh. Hindi siya age eh, experience. In the same way na parang yung mga maayos manamit o kaya mga bongga manamit, usually mas matatanda sila, ganyan. So, parang na-associate na kapag medyo youthful looking ka or parang very simple ka lang, ganyan. Parang, bata, less competent, ganyan. Na, sad yun kasi it doesn't, una sa lahat, pwede namang bata lang talaga siya tignan. Like me. Or baka si ganyan. Annalyn, na batang naging doktor. Alam mo ba, may parang, di ba naging uso ngayon? Nagalit Ay, sorry. naman tayo. Naging uso yung mga 2016 keme-keme, ganyan, yung throwback. Nag-post ako ng ganyan na parang, ito 2016 picture. Tapos may nag-message sa akin, girl, parang kahapon lang yan. In fairness naman din. Check yung mga episodes namin. 4 years, tingnan nyo. Kung tumatanda ba si Ella May. Nagbabago lang yung buhok. Oo. Ako yung size ko lang. Mga ganun. Pero yun nga, ako natutuwa ako personally. Kasi it says na, kasi alam ko hindi ako mag-age backward. Talagang Forward. pa-forward tayo tatanda. Pero ang gusto ko ay sana, hindi ako sobrang tatanda physically. But that makes me happy. Pero yun nga, sometimes it can be a bad yung isa pang compliment. naisip ko na hindi ka mukhang doktor context ay, yung kapag extreme naman, yung pag masyado kang revealing, may ganun bang namumulis na, ay, parang masyado kang, di ba uso dati yung mga spaghetti strap, yung mga tube. Pag nagganun ka ba ngayon, nauso pa yun, tas doktor ka, sabihin ba na inappropriate yun? More
more of, hindi naman sa hindi ka mukhang doktor, pero parang more of, dapat hindi ka nananamit ng ganyan kung doktor ka. Parang hindi siya very doctor-like na revealing yung masyadong maraming skin. Or, kunwari, siguro kasi ang naisip natin ay in the context na nasa clinic. Kung baliktad naman, kung kunwari, makita ka nakaganyan in another context, hindi nila i-assume na doktor ka, ganyan. Parang sa isip nila, ang doktor ay hindi nagsusuot ng ganon. Oo, parang ganyan. Ewan ko, that's not true obviously kasi ang dami naman nating mga social situation na ganun nga yung suot natin. Party din naman ng mga doktor, di ba? So, yan. Siguro din, para isang naiisip ng mga tao ay may medical uniform siguro na naiisip. So, bukod sa mga idea ng nanay ko, at ang gusto, hindi ko nasabi kanina, gusto talagang pinapalo ko yung gamit, no? Parang gusto ni... gugulo yung audio. gusto ni mommy na naka-coat ako lagi. Di nga ako ma-coat, diba? As in, ang pagtanong ay pwede ka mag-scrubs, diba? Hindi. Ang tanong nga kung white coat or scrubs, besh, neither ang sagot ko. Kasi ayoko din nagsa-scrubs. As in, I think yun yung mga beef ng nanay ko. Kasi siguro ang iniisip niyang doktor ay naka-white coat or naka-scrubs, which I don't use. As in, yung mga scrubs ko, nagamit ko lang nung pandemic kasi kailangan. Pero hanggang ngayon, nandyan lang sila. At oo nga, nung residency na third year na tayo na nakaluwag-luwag na, hindi ka nga masyado nagsascrubs kung hindi kailangan. As a rule, I never reach for scrubs if I can help it. As in, hindi ko di ba, most people gusto nila kasi comfy daw. It's like you're wearing pajamas. It's like you're coming to work in pajamas. Hindi ko siya aesthetic. Yes, so aesthetic. Hindi, parang I don't feel comfortable in them. Tapos hindi rin siya yung image that I see of myself kapag... Kasi syempre, hindi naman ako, as much as substance keme-keme ako dati, hindi naman ako plastic na hindi ko naisip kung anong gusto kong itsura. Di ba planado mo talaga yung mga damitan mo araw-araw eh? Pero yun, through my liking. As in, gusto ko ganitong itsura kasi, let's say, artsy yung feeling ko that day. I want to look more creative, ganyan. Ano kasi siya, di ba? Kung nakikinig kayo ng episode, may test. Kung nakikinig kasi kayo ng episode namin, expression niya daw kasi yun. Yeah, it's part of my creativity. So, parang kapag gusto ko, nasa space ako na, yun nga, presentation mode, ganyan, o parang professional mode, ganyan. Doon naglalabasan yung mga long sleeves ko. Kung mag-grill ka man, maganda ka. Oo. As in, ano ko yan, kahit exam. So, parang nung medyo nababaliw na ako for the board exam, parang iniisip ko na lang, ano kaya yung suot ko? Di ba? Paplano ko na yung suot ko. At least maganda ako kahit umiiyak-iyak na ako, ganyan. At least maganda ako. So, may mga ganon. Pero yun nga, hindi siya usually to the liking of, kasi hindi ako nagsascrubs. Ayoko nag-white coat. I hate it. As in, ayoko din na sobrang daming suot na jewelry, ganyan. Hindi ako masing-sing na tao, ganyan. Yun, mga ganyan. Okay. Pero ang daming, parang, ang daming angles na pwedeng, ang daming angles na pwedeng tignan nung remark na di ka mukhang doktor. Oo. Alam mo ba hindi nga siya, hindi siya isolated sa pagdodoktor. So, nakausap ko yung mga friends ko na lawyers recently. Oo. Parang may ganun din pala sa law, na parang may certain, lalo na sila, diba, in courtrooms, ganyan, may regulation kung parang image forming siya na dapat ganito suot mo, naisip ko ganyan. Nga, yung mga before bang generations, meron bang, kasi diba nung high school or elementary, at least sa school namin, merong prescribed length yung skirt. Dahil sa school uniform. Oo, meron kayang ganun sa profession dati. Nung mas hindi ko alam. Diba? Parang... Pero siguro, sa atin wala tayong experience, pero I'm sure may mga profession na bawal ganito, ganyan. Dapat nakaganito kayo, ganyan. Yung pinsan ko dati, parang nasabihan siya na dapat yung bag mo mas professional. Kasi mabackpack siya eh. So, pero parang sinabihan siya na dapat medyo mas professional yung bag niya kapag pupunta sa office, ganyan. Okay, as in, daw siya eh, issue din ng company kasi sa image nila na dapat ganito yung look nila. May dapat, branding. Oo, parang paghaharap sa kliyente, dapat ganito itsura. Siguro, I guess wala tayong ganong experience, pero baka hindi lang tayo yung nakaranas ng dapat ganito itsura mo, ganyan. Agree. So, anong gagawin natin? Ano na nga ba? And parang ikaw ba, not to shame my mom any further, pero ikaw ba meron ka bang certain rules in terms of front-facing, when you're facing patients, ganyan, meron ka bang certain rules for yourself na kailangan lang malinis, ganyan? Siguro yung isa na na-realize ko lang lately, parang sa nails. Talaga? Parang very important siya sa akin. Kasi pag nag-demo ko ng PE, napapansin, syempre, pag nag-demo ko ng physical exam sa students, pag nag-palpate ka,
Kita. Si So ano parang pa, ang pangit kapag, ay ano ba, ang dumi naman ng kuko nung... si JB pa naman, hindi yan nagkakat ng sarili niyang nails kasi Pero ngayon maarte yan. Pero nagkakat na ako kasi since Talaga? nasa US, Wala ka paano, namang magpapaano ako sa US? Nung nag-start ako mag-US, So, ako na kailan yung nagkakat ng nails. Kailan ka nagmamani-pedi? Kailan ka ikaw lang? When I feel like it. Wow! Pero actually ngayon, bakit yun yung topic ngayon? Sorry. Doon na napunta. Pero anyway, yun, important sa akin yung nails. Okay. Yung hair, wala naman masyado. Basta maayos lang. Parang mas aware na rin naman kasi ako na dapat, ang sa akin at the very least lang ay hindi magamit yung itsura ko para lang Para ma-devalue yung worth ko as a doctor. May ganun pa rin. Medyo hindi ko alam kung toxic siya, pero parang Okay, at the very get. least yun lang. Yung parang hindi nakaka-distract yung itsura mo. Yan. Isa yan, Yun lang. Isa yan sa mga, ang inisip ko kasi dahil nga very intentional ako with what I wear, ay anong purpose nung activity? Oo. So, activity talaga. So, depende kung ano yung purpose, ayokong draw away from that. So, kunwari, I really want to prioritize comfort today kasi for whatever reason yun yung kailangan ko. Kailangan lang malinis ako but still comfortable. O kaya, kunwari, simple things nga lang eh. Kunwari, magpapa-makeup ako nun. Let's say, may kasal, ganyan. Kailangan yung suot ko ay kaya kong, like ganito, may button down siya na pwedeng palitan, ganyan. O kaya yung isa naman ay, alam kong medyo mobile ako that day. Mag-commute, ganyan. So, kailangan nakapantalon ako. Basically, function follows form. Yes. So, parang mauna yung purpose of the event and then I find a way na yung suot ko ay appropriate enough without taking away the purpose of that activity. Minsan din naman, if I want to be confident, brown shoes. Ayun nga, ikaw Parang, talaga. parang if I Oo. want to feel like, ay, kaya ko to. Parang, I got this. Parang something that makes you feel good, no? Oo. Kasi ano rin siya eh, bukod sa outward facing siya na pananamit mo kasi ayaw mong ma-judge ng iba. May, may self-confidence in you for yourself. For you, diba? yeah. Hindi naman lahat ay para sa ibang tao. Minsan, boost lang din sa sarili mo. So, gusto mo magmaganda today. Or gusto ko mag-heels. Oo, Pero diba? tas hindi naman siya makaka-apekto sa pagko-commute ko. Ganyan. Oo. Or alam ko na, okay lang ako na ganito ako today kasi magka-car naman ako or mag-grab ako, ganyan. O kaya yung isa pang, pero isa ko ring rule ay, ayoko din na yung suot ko yung maging focus ng kung ano man. Like, kahit na gusto ko maayos siya tignan, gusto ko enhancer siya, hindi siya Distractor. attention. Yan. So, yun, kunwari, ayoko lang ng mga revealing na damit. Not because I believe hindi dapat nagsuot ng revealing. Pero at that occasion. Parang hindi siya yung point. Oo. Ikalawa, ayokong mag-draw away ng attention. Oo. And ayoko din na hindi ako comfortable. Kasi kung at the may event... ilang ka din. Parang, ay, katakpan mo ng kung ano-anong sarili mo. So diba? parang kung alam ko na medyo revealing yung suot ko tapos magiging uncomfortable lang ako, wag na lang. Kasi, o kaya minsan iniisip ko, ano ba yung important for me ngayon? Like, important ba na mag-stand out ako? So, kunwari, isang interview, tapos yung suot ko, parang bright florals, ganyan. Gusto ko ba dun sila mag-focus or sasabihin ko, ganyan. So, ano lang siya, guidelines siguro. Agree. Again, I don't believe dapat nagsaset tayo ng ito yung itsura. Pero at least sa society natin ngayon, parang tanggap na nila na iba-iba naman ang itsura ng doktor. And I'm really grateful nga kung sino man nagpauso na pwede mag-sneakers at work or at, parang mas tanggap na siya. Yes. In a way, parang cool pa nga siya ngayon na parang i-prepare mo yung... Ako nga, mas gusto ko yung itsura ko, mas malapit sa residents kaysa consultants. Talaga? Yes! Bata natin, di ba? Pero, ano siya, it should be for what you do and it should be for yourself. Hindi siya dapat parang the prescribed uniform. Kasi I really think fashion and whatever we wear is an extension of who we are. And it should be something we find comfort in and not something restrictive. I mean, siguro again, may mga bawal in certain settings. Like, hindi naman din appropriate magchinelas ka sa ospital, ganyan. Kasi una, madumi yun. Parang at saka mga din. needle stick injuries. Yeah, meron namang reason, hindi naman siya parang for the kaartehan lang. Yeah. Pero yun, sorry mommy na na-stress ka. Ganda. Oo. Maka-cancel na sige. Hoy, wag naman. Sure I love my mom. Oo nga, joke lang. Alam mo, hanggang ngayon, para naman in a positive light na, wow. Sige, salba mo yung nanay mo. So sobrang ingrained na nung I really
put my mom's opinion in high regard. Hanggang ngayon, pag may bibilhin ako, sasend ko muna sa kanya bago ko bilhin. Oo, as in, hindi ko siya bibilhin hanggat at least may approval ng nanay ko. Na nakakatawa, mukha kong parang hindi makakabili ng damit kung wala yung nanay ko. Pero parang gusto ko, at least in her eyes, okay siya. Yes. Pag reject, ay pangit. Ganun. Oo, may ganyan parang siya. Wag yan, pangit, ganyan. Oh. I love your mom. Ay. Sana, kung kayo din ay may ideas on attire, appropriateness nung clothing, ganyan. Comment nyo lang, share nyo din. Kung kayo naman ay to the extreme na talagang... Kung nasabihan na ba kayo? Oo, ganyan. You Hindi can ka share your doktor. stories, ganyan. And if you like this episode, please follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify and YouTube and at Callroom Podcast on... Ay, ikaw pala. Wala na. Tinagawa na ako. Sige, tuloy mo na. Tampo. Or Kwentong Callroom Podcast on Facebook and YouTube, at Callroom Podcast on X, Instagram, Threads, and Bakit ka TikTok. ba kinukuha? You can also join Ito lang our ba yung kinuha mo? Wow! Pinalaki bigla. You can also join our Discord community, Callroom Tambayan, our official community server where you can join us at iba pang mga ka-callroom. So each week, or not, Uy, grabe. meron din kami episode question that we post Sumagot every... kasi kayo. Kayo na bahala. And to keep the conversation going. Hindi ko na alam to ano next. Discord. Tapos sabi ko na yung Discord, besh. O, di tapos na. You can, at kung meron kayong questions, concerns, achieve complaints, open pa rin ang kwento mo sa callroom. A Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin yan sagutin in one of our future episodes here on Kwentong Callroom Podcast. To submit, find the link in our social media pages. At sa mga brands, Uniqlo, H&M. Wow! Nag-name drop bigla. Uniqlo Lasal. University. Uniqlo to. Share ko You lang. can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. That's kwentongcallroom@gmail.com. How did you feel after this episode? I feel empowered. Ay, Wow! ganda. You powerful. Ganyan. Okay. Ikaw. Wala, okay na. Gusto ko lang actually mag-rant. Okay. With that, I'm Ella. And I'm JB. And this has been Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.